Nagyunsad na ng agresibong atake ang Iran sa marami sa mga bansang gulpo. Alam mo, sa tingin ko, ito na talaga ang simula ng digmaan. Ang ibig ko sabihin, itong MOU ay parang paraan lang para makabili ng oras at unti-unting mapuno ang reserba ng langis. May in-interview akong isa pang kilalang personalidad na nagsabi, "Tinan mo, alam mo, naghahanda na talaga tayo para sa isang malaking paglala na mangyayari." Also, tinitingnan natin na si Trump ay puntiriyahin ang Cargill Island. Gagamit sila ng iba't ibang proxy dahil ayaw nilang isugal ang buhay ng mga Amerikano, pero gusto nilang magsimula ng digmaan at gumamit ng mga proxy para unti-unting madawit at pahinain ang pamunuan ng Iran. Gusto kong marinig ang iyong pagsusuri tungkol sa digmaan ngayon dahil marami tayong alitan sa mundo. Anong opinion mo sa Iran ngayong Hulyo? Paalalang, natalo ang Estados Unidos sa hindi matagumpay na 39 na araw na digmaan laban sa Iran na madalas nakakalimutan ng marami. Ginamit natin lahat laban sa Iran maliban sa nuklear na sandata. B-2, bombers. Malalaking bomba, mga bombang pantagos, mga cruise missile, iba pang missile, mga standoff missile at mga long-range strike missile. F-35, F-15, A-10 na eroplano. Lahat ng uri ng eroplano meron tayo noon. Hindi lang tayo natalo, naubos pa ang lakas natin. Wala tayong mga nakaimbak na air defense systems na kayang ulitin ang ganong operasyon. Wala tayong mga nakaimbak na long-range strike weapons na kayang ulitin ang ganoong operasyon. Kaya kapag sinasabi ng iba na naghahanda tayo para sa isa pang malaking digmaan, hindi totoo yon. Hindi na kaya ng Estados Unidos at hindi na natin kayang ulitin yon. Kaya lang natin ang panandaliang operasyon na ginagawa ngayon. Pero hindi natin kayang magtagal, lalo na kung may isa pang krisis sa langis. Sarado na ang Strait of Hormuz. Minina ng Iran ang timog na daanan na inirerekomenda ng Estados Unidos sa baybayin ng Oman na dinadaanan ng mga barko. Hindi na ito umiiral. Ang tanging paraan para makadaan ka sa Strait of Hormuz ay dumaan sa mga daanang kontrolado ng Iran at kailangan mong magbayad ng dagdag para magawa yon. At kung hindi mo gagawin, lulubugin ka o tatamaan ka. At hindi kayang baguhin ng Estados Unidos ang sitwasyong iyon. Hindi ko na alam kung ilang beses na nating narinig si Donald Trump na nagbabantang sakupin ang isla ng Cargill. Mukhang wala talagang alam si Donald Trump tungkol sa kung paano gawin ang amphibious assaults at kung ano ang magiging mga kahihinatnan nito. Paano natin sasakupin ang isla ng Cargill? Interesado ako kasi may 2 marine amphibious ready groups sa kabila ng Strait of Hormuz. Kailangan nilang dumaan sa Strait of Hormuz para makarating sa isla ng Cargill at hindi sila makakadaan sa Strait of Hormuz. Kaya paano mo dadalhin ang mga Marines doon? Bakit hindi mo gamitin ang mga helicopter? Sige, paalala lang. Huling malaking helicopter assault natin sa depensadong isla ay sa isla ng Kotang noong Mayo 1975. Hindi maganda ang kinalabasan. 8 sa 11 helicopter ang binaril o nasira. Sa tingin ko, 3 ang pinabagsak at maraming Marines ang namatay. Napilitan kaming lumikas habang binabaril. Iniwan natin ang 3 Marines na nahuli at pinatay. Hindi natin dapat iniiwan ang mga Marines, pero natalo tayo kaya nangyari yon. Matatalo tayo sa labanan sa isla ng Cargill. Hindi dahil hindi marunong lumaban ang mga Marines, kundi dahil may mga laban talagang di mapapanalo. Kaya ano bang sinasabi niya tungkol sa pagkuha ng isla ng Cargill? Hindi natin ito kukunin. Kung magpalapag tayo ng paratrooper, mamamatay sila. Kung Marines, kailangan silang ilikas. Parang nabubuhay siya sa pantasya at binabanggit ang mga imposibleng mangyari. Pero ang pinakamahalagang bagay na hindi mangyayari ay alam mo, hindi niya kayang hayaang magsara ang pandaigdigang ekonomiya sa ngayon. Alam mo, 70% ng produksyon ng langis ng Saudi Arabia ay inilihis palayo sa Strait of Hormuz at idinaan sa Yanbu. Ngayon, kailangan nilang dumaan sa Bab al-Mandeb Strait na madaling isaran ng mga Houthi anumang oras. At sa ngayon, ang mga Houthi, alam mo na nasa Yemen, ay nakikipagbarilan sa Saudi Arabia at sa mga proxy nito. Maaring isara nila ang Bab al-Mandeb dahil sa matinding motibasyon. Tinawag pa itong thermonuclear weapon ng Iran. Ang Strait of Hormuz na itinuturing na nuclear weapon ay halos sarado na ngayon. Kahit ano pa man ang sinabi ni J.D. Vance, ang MOU ay peke lang. Well, salamat JD sa pagiging tapat mo. Kinumpirma mo ang sinabi ng Iran tungkol sa inyo at Estados Unidos. Magkasundo tayo at kaya natin ito. Ginawa ito para bigyan ng oras ang US na pataasin ang supply ng langis. Nakuha na natin ang supply ng langis. Ngayon, ano na? Nasa laban tayo na bumaliktad lahat ng ating nakamit at lalala pa. Wala nang solusyong militar ang Estados Unidos dito. May solusyong militar at pang-ekonomiya ang Iran sa problemang ito.
Yan ang katotohanan. Hindi ko nakikita na magkakaroon ng malaking digmaan dahil hindi ito kakayanin ng Estados Unidos. Sa tingin ko, hindi rin nila kayang tuparin ang mga kasunduan. At nakikita ko rin na nauunawaan ito ng Iran. At ayaw rin ng Iran na magkaroon ng digmaan na walang katapusan, alam mo. Tandaan, habang dinagdagan ng Estados Unidos ang supply ng langis, Sa palagay ko sa Russia o China, nagbenta ang Iran ng 60 milyong bariles ng langis. Malaking halaga at kita. Gusto nilang magpatuloy dito. Gusto nilang manatiling konektado sa silangan. Hindi maputol ang ugnayan nila roon. Kaya sa tingin ko, ang makikita mo ay itong permanenteng estado ng hybrid warfare na sinusuportahan ng tinatawag kong hybrid diplomacy. Pekeng diplomasya. alam ng Iran at Estados Unidos na walang diplomatikong solusyon, pero tatalakayin pa rin nila ang MOU at mga termino na ipapatupad lang kapag pabor sa kanila. At kapag umabot sila sa dead end, babalik sila sa gantihan na maglalabas ng sigalot. Tapos ayusin nila ito at magpapatuloy lang tayo. Sapat lang na langis ang dadaan sa Strait of Hormuz para di bumagsak ang pandaigdigang ekonomiya. Sa tingin ko, ito ang layunin ng Estados Unidos. Ngayon, maaaring pilitin ng Iran ang issue sa pagsasara ng Strait of Hormuz at Bab al-Mandeb. Pagkatapos, bugbugin ng husto ang Gulf Arab countries na sumusuporta sa US. Mukhang ito ang nangyayari ngayon. May safety valve pa sila sa Bab al-Mandeb, pero kapag sinara nila yon, wala nang magagawa ang Estados Unidos. Kailangan nating magbigay ng konsesyon. Walang pangmatagalang, sustainable daan patungo sa tagumpay para sa Estados Unidos laban sa Iran. Hindi natin kayang mangibabaw sa kahit anong aspeto ng laban na ito. Kaya ng mga Iranian, maaari tayong lumikha ng panandaliang kaguluhan, pero muli, napatunayan na natin sa loob ng 39 na araw na binigay natin ang lahat laban sa Iran, pero hindi natin napanalo ang digmaan. Sila ang nanalo. Nanalo sila sa pamamagitan ng pag-survive. Nanalo sila sa pamamagitan ng paghawak sa kanilang mga estratehikong layunin at sa muling pagbibidag kahulugan sa labanan. Nagsimula ang labanan na ito bilang isang labanan para sa pagpapalit ng rehimen at natapos bilang isang labanan para sa seguridad ng enerhiya. Iran lang ang matagumpay sa ganung transition. Wala tayong solusyon sa seguridad ng enerhiya at hindi natin kayang pasukin ang kipot sa puwersa. Hindi natin kayang gawin iyon. Ang pagkuha sa isla ng Kargil ay wala namang naisasagot na problema sa totoo lang. Isa lang itong hangal na hakbang. Alam mo yon? Isang konsepto na nagpapakita na parang may magagawa ang Estados Unidos. Wala tayong magagawa. At ang mga estado sa Gulpo ng Arabia na sumusuporta sa atin ay nagbabayad ng mabigat na halaga ngayon, binabanatan sila. At sa tingin ko, handa ang mga Iranian na ipagpatuloy ang pagbabanat sa kanila. Sa huli, mawawala rin ang kanilang determinasyon dahil mapapansin nilang walang plano ang Estados Unidos na manalo at walang daan sa tagumpay. At ang tanging paraan para mabuhay ang mga bansang ito na gumagawa ng enerhiya, ang tanging paraan para sila'y magpatuloy ng matagal, ay panatilihing gumagana ang kanilang ekonomiya. Ang kanilang ekonomiya ay magpapatuloy lang sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagbebenta ng enerhiya, langis at gas. At mangyayari lang yon kung bukas ang mga kipot, pero kasalukuyang sarado ang mga kipot. Kaya sila ay naghihikahos sa ekonomiya. At ang natitirang bahagi ng mundo ay magugutom din. Ang Estados Unidos ay nagbabayad ng malaking diplomatikong halaga bago matapos ang 39 na araw na kampanya. Halos hindi nakabawi ang mundo, at sa ilang pagkakataon, may nakita akong isang grapiko. Hindi ko nasuri ng buo, pero napansin kong maraming pulang araw pababa. Kaya iniisip kong maraming problema sa supply ng enerhiya at ekonomiya. Ganyan ang realidad. Masama rin ito para sa Estados Unidos at kay Donald Trump sa midterm election, kaya hindi pang matagalan ang landas na tinahak ng Estados Unidos. Mas kayang tiisin ito ng Iran ng mas matagal kaysa sa atin. Pero ayaw ng magkabilang panig na magkaroon ng permanenteng ganap na digmaan. Ang tanong ay, paano mo mapapapayag ang Estados Unidos na pumayag sa mga konsesyon na sumasalamin sa realidad? Patuloy na gusto ng Estados Unidos, gusto ni Donald Trump na makuha sa negosasyon ang mga bagay na hindi niya nakuha sa labanan. Hindi bibitawan ng Iran ang mga benepisyo nila. Ano ang mangyayari sa Iran kung isusuko nila ang Strait of Hormuz? Mawawala ang lahat ng leverage nila. Hindi nila ito isusuko. Ano ang mangyayari sa Iran kung isusuko nila ang ballistic missile program nila? Patay sila. Hindi nila ito isusuko. Ang nuclear program nila, hindi sila magkukompromiso sa mga usaping may kinalaman sa soberanya. Madaling makagawa ng solusyon ang Estados Unidos sa nuklear, basta't makatotohanan nito at hindi tulad ng zero enrichment na iginigiit ng Israel. Pero sa ngayon, nakikita ko lang na paulit-ulit tayong dumadaan
Sa ganitong paulit-ulit na siklo ng tunggalian, paglala, pagkalma, paglala, pagkalma, paglala, pagkalma. Hindi ko nakikita na agad tayong babalik sa digmaan dahil hindi na ito kayang gawin ng Estados Unidos. Wala na tayong sapat na bala para dito. Naniniwala ako na hindi na militar ang solusyon para sa Estados Unidos. Sa huli, tanong na lang ito kung gaano natin gustong matalo sa digmaang ito. Alam mo, kailan ba natin pipigilan ang lalo pang pagkalugi at tuluyan ng umalis? Usaping pampolitika ito at sa tingin ko, di masasagot ng tama ang tanong hanggang matapos ang midterm elections. Dahil dito, hindi tatanggapin ni Donald Trump ang panganib na magbukang mahina bago ang midterms. Kaya sa tingin ko, makikita natin ang ganitong paglala. Pagkatapos ng midterms, sa tingin ko, sasampal ng hustong realidad. Kailangang magbigay si Donald Trump ng ilang konsesyong tugma sa realidad.